afternoon, everyone. Welcome to Katie Vala. Good afternoon, Sir Tadeos. Sound check, please. Good afternoon, Dr. Tadeos. Hello po, sir. Magandang hapon po. Ayan. Okay, sound check po tayo. In 20 seconds, we are going to start na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mavi Sadora, ang inyong facilitator para sa KV Dialogo Session 3. Sa ngayon, ang ating topic po ay tungkol sa mga mabisang mikroorganismo katuwang sa natural at organikong pagsasaka o pagtatanim. Ang ating moderator na kasama ngayon ay si Dr. Jemarie G. Suetos, ang Assistant Professor 2 ng Mariano Marcos State University at Honorary Adjunct Faculty ng Lovely Professional University sa Punjab, India. Ang ating guest speaker ngayon ay si Forester Tadeos C. Martinez, ang owner ng EM Tech. Ayan, maraming salamat, Miss Mavi. Welcome po kayo sa Katie Vala, pag-uugnay ng mga magsasaka na may matayog na pangarap, ang produkto ng Haladhari Communication, Bengaluru, Hyderabad, India. Sino nga ba ang Katie Vala? Ang Katie Vala ay isang natatanging app para sa agrikultura na nagbibigay ng tamang gabay at tulong pinansyal mula sa mga dakilang adhikain sa agrikultura at may pagmamalasakit sa mga magsasaka. Naniniwala kami sa napakahalagang papel ng mga magsasaka at sa kanilang ambag sa lipunan. Bilang pasasalamat sa mga magsasakang walang pagod na nagtatrabaho upang tiyakin ang pagkain ng sanlibutan, inilunsad namin ang Katie Vala, isang payak na pamamaraan para sa makabuluhang progreso at patuloy na pag-unlad ng mga magsasaka. Ang Katie Vala ay isang all-in-one solution. Ang layunin ng Katie Vala ay iugnay ang mga magsasaka sa kanilang mga nivations o mga mamumuhunan sa pamamagitan ng digital platform at maging isang one-stop shop para sa lahat ng pangangailangan ng agrikultura ng magsasaka. Layunin ng platform na ito na ikonekta ang mga magsasaka sa iba't ibang lungsod, ikonekta ang mga magsasaka sa mga nivations, tulungan ang mga magsasaka na makakuha ng pinansyal na suporta, tumulong sa mga magsasaka, magkaloob ng dalubhasang tulong sa mga magsasaka, magkaloob ng mga manggagawa sa mga magsasakang may malalawak na lupain at mabawasan ang kakapusang pinansyal ng mga magsasaka. Ano ang ginagawa ng Katie Vala? Ang aming pangunahing layunin ay matulungan ang komunidad ng pagsasaka. Ang aming serbisyo at gawain sa pagsasaka ay pinadali at pinabilis tulad ng Katie Corner, Katie Kendra, Katie Puraskar, Katie Summit, Katie Kosha, KV Dialogue, Agri 24/7, Agri News 24/7, Katie Kalyan. Ang Katie Corner ay naghahandog ng mas banayad na plataporma para sa mga magsasaka na ipagbili ang kanilang ani ng direkta sa mga mamimili. Ang Katie Puraskar ay isang pagkilala para sa mga taong nasa larangan ng agrikultura. Ang Katie Kendra ay itinatag sa mga napiling mandals kung saan maaaring makakuha ng mahalagang kaalaman sa modernong pamamaraan. Ang Katie Summit naman ay nagbibigay ng diin sa produksyon ng kumpanya ng mga makinarya sa agrikultura at organikong pagsasaka. Ang Katie Kalyan ay isang plataporma para sa mga magsasaka at nivations na inorganisa ng Katie Vala. Ang KV Dialogue ay isang serye ng mga presentasyon at workshop kung saan maaaring matuto ang mga magsasaka mula sa mga eksperto sa industriya. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, ito po ang KV Dialogue, ang Filipino version ng KV Dialogo. Ang Katie Vala Agri-News ay naghahatid ng ekspertong pagsusuri at komentaryo mula sa kilalang personalidad. At ang Katie Kosha ay tumutulong sa mga may-ari ng lupa na ipaupa ang kanilang lupain. Iba pang serbisyo para sa mga magsasaka, farming hand,
finance, fertilizer, pesticides, marketing, place and support, buyers and auctions, insurance, machinery, spare parts, farmers training, guidance and support, seed or crops, borewell and smart farming. Ano ba ang KV Dialogo? Ang KV Dialogo or KV Dialogues, a Filipino version, ito ay ginaganap sa mga regular na online session kasama ang isang eksperto na may malalim na pag-unawa at kasanayan sa agrikultura. Mahalagang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pagsasaka, sesyon tungkol sa mga kilala, pangunahing paksa at mga hamon ng pagsasaka, diskusyon mula sa mga eksperto sa larangan, solusyon sa mga hamon ng agrikultura, mga eksperto mula sa kumpanya ng agritech, profesional at mga magsasaka, at pagtitipon at pagbabahagi ng mga mahalagang ideya. Ang Kativala ay mayroong iba't ibang magazine sa iba't ibang lengguwahe sa buong mundo. Noon pong nakaraan sa KV Dialogo 1, meron po tayong session tungkol sa integrated farming. Sa ngayon, noon pong KV Dialogo 2, nagkaroon din po tayo ng paksa para sa makabagong organikong pagsasaka para sa seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng kalikasan. Ako po ang inyong moderator, Jemarie G. Suetas. At ang atin pong speaker or tagapagsalita sa ngayon, KV Dialogo 3, ay walang iba kundi ang ating forester, Sir Tadeos C. Martinez. Si Sir Tadeos C. Martinez ay owner ng EM Technology. Isa sa kanyang mga significant accomplishments ay ang mga sumusunod. He is a dedicated environmentalist and licensed forester with 8 years of experience as farm supervisor in 2 landscaping companies and 14 years of experience in nature conservation at Haribon Foundation for the Conservation of Natural Resources Incorporated, and managerial experiences include implementation of natural resource-related projects through integration of biodiversity and ecosystem management approaches. Sa susunod po na linggo, tuwing Miyerkules po tayo, atin pong tatalakayin ang pagpapatuyo ng mga produktong agrikultura. Ang amin pong Kativala KV Dialogo session ay ginaganap tuwing Miyerkules, 5:30 ng hapon, via Zoom and via Facebook Live. Sa ngayon, atin munang tunghayan ang KV Dialogo 3 ng KV Dialogo 3 kasama si Forester Tadeos. Bago po namin ipakilala sa inyo si Forester Tadeos, ipinapakilala ko po ang Kativala Global Agri-Conclave 2024. Ang Kativala Global Agri-Conclave 2024 ay gaganapin sa Nobyembre sa loob ng 15 dias. Magkakaroon po tayo ng 15 or 15 topics sa loob ng 24 insights. Magkakaroon po tayo ng 720 speakers sa iba't ibang panig ng mundo. Please join and register for our Agri-Conclave 2024, the Kativala Global Agri-Conclave 2024. Thank you so much. Sa ngayon, ipinapakilala ko po ang ating tagapagsalita, Forester Tadeos C. Martinez. Sir? Okay po. Malinaw po ba yung aking audio? Yes po, sir. Malinaw po. Okay po. So, magandang hapon po sa lahat po ng followers at taga-subaybay po ng ating Kativala Dialogo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at napaunlakan po upang
makapag-share po ng ating knowledge dito po kaugnay sa ating organic farming. Ano po? Salamat po. Okay. So, Sir Tadeos? Yes Sir po. Tadeos? Kindly, pwede po bang i-open niyo po yung inyong camera? Para po Yes sa po. ating mga Kailangan, ma'am. tagapagsubaybay sa ngayon. Okay. Yes. Meron po tayong 93 participants. Congratulations. At habang po kayo ay nakikinig sa talakayan ni ni Sir Tadeos, pwede nyo pong i-shout out ang inyong mga names or kung saan po kayo ngayon naroroon para sa session na ito. Pwede nyo pong Opo. i-shout out at mamaya po pagkatapos po ng session or pagkatapos ng talakayan ni Sir Tadeos, atin pong magkakaroon po tayo ng katanungan o yung tinatawag nating isang tanong, isang sagot. Live po yan kay Sir Tadeos Martinez. Sa ngayon, makinig po muna tayo at pagkatapos po ng kanyang sesyon, magkakaroon po tayo ng satisfaction feedback form filling out kung saan lahat po ng participants na nandito, kung 95 po kayo na nandito ngayon or 90, we are encouraging you o inaanyayahan ko kayo na makinig at makipagtalakayan kay Sir Tadeos at pagkatapos po nito, magkakaroon po tayo ng link for the satisfaction form kung saan sila po ang mabibigyan ng priority para makareceive po kayo ng international certificate po ninyo. Ayan, maraming salamat po. Pwede pong pa-shoutout sa Zoom chat. Sa ngayon, ibinibigay ko na po ang oras sa ating tagapagsalita, Sir Tadeos Martinez, our forester, sir. Again, magandang hapon po sa ating lahat. Siguro po ay nagkaroon lang po ng konting typo error po. Ano po? Ako po ay si Forester Tadeos Martinez. Ang nasa ano po ay Engineer Rogelio Baliksakan po. Ano? Paano lang po. So again po ay magandang hapon. So ang magiging paksa po ng ating talakayan ngayon ay tungkol po dito sa ating mga mabisang microorganismo. Ito po ay tinatawag po natin, mas kilala po sa English na effective microorganisms, no po, or EM, no po. Ito po ang katuwang natin sa Okay. Sige po. Next slide please. Yan po. Makikita nyo po sa screen po natin ang magiging paksa po ng ating talakayan. So unang-una po natin tatalakayin, better po na tayo po ay balikan po natin. Ano po ba ang ibig sabihin po ng natural na pagsasaka? Bagamat po alam ko po na ito po ay alam nyo na, better po na ating pag-usapan na maikli ano ba yung konsepto ng natural na paraan ng pagsasaka at ano po ba ang binibigyang diin ng natural na paraan ng pagsasaka. No? Pangalawa po, ano po ba talaga ang EM, ang effective microorganisms, o ito po yung tinatawag po natin na mga mabisang microorganismo. Then susunod po dito yung ating pong lohikang paliwanag. No? Ano yung logical explanation po bakit po nagkaroon ng mga mabisang microorganismo. No? At saka ating pong tatalakayan susunod yung ating pong ano po yung mga specific na mga microorganismo sa loob ng isang EM solution, no? Sa loob ng isang EM solution o EM concentrate. Then, siyempre po, ating pa rin pong tatalakayin dito ang benepisyo po ng EM at iba pang gamit, advantage o bentahe, advantage po ng EM. At of course po, iba pang konsiderasyon sa sustainable pagsasaka. Napakahalaga po kasi na ang natural na paraan ng pagsasaka po, ito po ang tunay na sustainable paraan ng pagsasaka. Ano po? Okay, next slide please. Sige po, next slide please. Next slide please. Yan. Salamat po. So, balik po. So, ayan po. Okay po. So, ano po ba ang konsepto ng natural na pagsasaka, Ano po ito? Ang natural po na pagsasaka, isinasaalang-alang po nito ang ekosistema,
at ang kapaligiran sa pamamagitan ng hindi paggamit ng kemikal o mga sintetikong mga pataba sa halaman at sa lupa, no? Hindi po gumagamit ito ng any chemical fertilizer or solusyon. Gumagamit po, pag po sinabi nating natural na paraan ng pagsasaka, gumagamit ng mga likas yaman upang maiwasan ang maaaring pagmulan ng polusyon, negatibong epekto at sanhi ng pagkakasakit ng mga magsasaka at mga kumukonsumo ng mga produktong mula sa pagsasaka o pagtatanim, no? So yan po ang konsepto ng natural na paraan ng pagsasaka. Sinasaalang-alang po nito na hindi magkaroon ng negatibong epekto sa magsasaka at maging sa mga kumukonsumo. So ano po ba yung binibigyan diin, no, ng natural farming? Natural na paraan ng pagsasaka. Ang pagsasagawa po ng produksyong ligtas sa kalusugan ng mga producer, ibig sabihin po producer po yung mga magsasaka at mga kumukonsumo. Pagtustos ng mga pagkaing hindi po ginamitan ng mga kemikal. Halimbawa po sa ating generation ngayon, sa henerasyon po natin ngayon, tatanong po ba kayo kung bakit marami pong cases ng sakit? For example, yung cancer po. Siyempre po kung ano po ang inputs ang inilalagay sa mga pananim ay meron at meron po itong epekto sa ating katawan o kalusugan, hindi man sa pangmadalian, ngunit sa pagdaan po ng panahon. So yan po ang binibigyan diin ng natural na paraan ng pagsasaka, no? Maiwasan po ang mga negatibong epekto sa ating kalusugan. Okay. Next slide please. Yan. Okay. So ngayon naman po ay atin pong tatalakayin. Ano po ba ang effective microorganisms? Ito po ba ay bago sa inyong pandinig? Or ito po ay matagal niyo na pong alam? Ano po? Ang EM po ay isang technology, ano? Isang agricultural technology po ito. Isang teknolohiya na na-develop po ito ni Dr. Teruhiga ng Japan. 40 years na po ang nakakaraan, ano? So matagal na po ito. Si Dr. Higa po, Teruhiga ay isang professor sa Department of Horticulture, University of Ryukyu, Okinawa, Japan. Ano po? So ang mga mabisang microorganismo po ay nakakatulong upang mapaganda po yung relasyon ng halaman at ng lupa. Kasama dito po, pag sinabi pong halaman, hindi lang po yung agricultural crops, kasama po dito yung ornamental plants, pati po mga punong kahoy, no? Upang maiwasan po ang mga sakit at iba pang pathogens, no? So pag po sinabi po natin na pathogens, ito po ay mga microorganismo rin na maaaring magdulot ng sakit, pwede pong sa tao, sa hayop, at sa mga halaman. Kasama dito ang mga bakterya, virus, fungi at mga parasites na maaaring dumapo at guluhin ang normal na kondisyon ng nauuwi sa pagkakasakit. So ginugulo po niya ang normal na kondisyon. Ano po? Ibig sabihin po yung pathogens po yung mga bad microorganisms. At ito pong EM, mamaya po i-explain ko kung ano po yung tatlong beneficial microorganisms na pumupuksa po sa mga pathogens, no? Ang EM po ay naglalayon na matugunan ang problema sa makabagong agrikultura, sa ating modern agriculture po na kung saan mayroong labis na paggamit ng mga kemikal na nakakasira po sa ating kapaligiran at sa kalikasan at kalimitan po hindi po natin ito pinagbibigyan ng pansin. Ang chemical po na mga ito ay pumapatay sa mga mabubuting microbes o mikrobyo na natural po na nasa lupa, no? Tumutulong ito upang magkaroon po ng sustainable proseso sa pagkabulok po ng mga basura at nagbibigay naman ng sustansya sa lupa para sa malusog na paglaki ng mga halaman, ano po? At ito po ay siyempre nakakatulong po sa natural na paraan ng pagtatanim upang at higit po ito, ang mga microbes pong ito, yung good microbes po ay tumutulong upang likas na malinis po, maging malinis muli ang ating kapaligiran, no? Kasama po ang lupa. Ang labis po na paggamit ng mga chemical ay nagdudulot ng problema o hadlang sa pagkakaroon ng matabang lupa at problema sa peste at pollution. Ano po? Siguro po, ngayon po ay ilang beses niyo po makikinig po sa akin yung term na kalidad ng lupa, no? Huwag po kayong kung ilang beses ko po itong sasabihin sapagkat po ang ating talakayan ngayon ay agrikultura
At ang main resource po natin ngayon ay ang soil po. Napakahalaga po ng lupa. Okay. Next slide please. Okay po. So, atin pong ipapaliwanag kung bakit po ba nagkaroon ng lohikang paraan na bakit po nagkaroon, ito po yung lohikang paliwanag kung bakit nagkaroon po ng EM, no? So, unang-uno po ay para po magkaroon ng magandang kwalidad ng lupa. Pangalawa po ay upang kapag po magandang kalidad ng lupa, of course, magiging malusog po ang ating mga pananim. Pansin niyo siguro po ito na kapag po kayo ay nagtanim sa lupa na hindi maganda, hindi po nagiging maganda ang tubo ng mga halaman. Napaka-basic po nito. So, ang EM po ay ginagamit sa mahigit ng 100 na bansa, no? Hindi lamang sa mga experimentation na gawain, ngunit sa mga komersyal na produksyon at environmental management. Ito po ay ayon pa rin kay Dr. Higa noong taong 2012. Ang ilan sa mga bansang gumagamit po ng EM ay unang-una po ang Japan, no? Ang Thailand, Brazil, USA, France, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Korea, Egypt, South Africa, China at iba pa, at kasama po din ang ating bansa, ang Pilipinas, no? Kung ito po ay inyong narinig na sapagkat marami na rin po ang gumagamit po ng mga mabisang microorganismo, no? So next slide please. Okay. So bago po ituloy ito, no, ang EM po ay EM technology po ay formal na ni-alok po sa publiko noong taong 1989, no, sa pamamagitan po ng International Conference on Usay Nature Farming na ginanap po sa Thailand. Yan. Sa conference na ito, nabuo po ang network ng Asia Pacific Natural Agriculture Network o APNAN, na nagkaroon pa ng mga siyentipikong pag-aaral sa kabutihan po ng nadulot po ng mga EM sa environment. Nagkaroon din ng pag-aaral ng gamit ng EM sa animal production at wastewater treatment. So napakaganda po, no? During that time po, napakaganda po ng potential ng EM at ngayon po ay pinakikinabangan na po ito, no? Ang mabisang microorganismo po o mabubuting organismo ay naglalayon din na maging available yung mga minerals sa lupa para makatulong sa balanseng ekolohiya ng lupa at ng organismo dito, no? Tumutulong din ito na mapabuti ang epesyenteng proseso ng photosynthesis, no? Siguro po, no, sa ating science subject, no po, o sa biology subject, inyo pong narinig yung photosynthesis, no, na kung saan ang mga halaman po ay kinukonsumo ang light energy mula sa araw at ang chlorophyll pigment, yung chlorophyll, yung green pigment po, no, sa mga halaman upang maging chemical energy in the form of glucose. Yan. So sa pamamagitan po ng ating mabubuting microorganisms, napapaganda po ang epesyenteng proseso ng photosynthesis. Sa prosesong ito, ang mga organismo pong ito ay gumagamit ng carbon dioxide para makaproduce po ng glucose at oxygen. Ang glucose po ay nagsisilbing pagkain ng halaman at ang oxygen naman po ay inirelease sa atmosfera. So yun po, ang halaman po ay kumukonsumo ng carbon dioxide at dahil po kung maraming halaman, marami rin po na-produce na oxygen. Yung pong nabanggit ko kanina na glucose, ito po ay mga simpleng asukal o mga simple sugars. Ito ay pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya ng mga cells ng halos lahat ng organismo kasama po tayo na mga tao. Okay. Next slide please. Okay po. So ngayon po, akin pong babanggitin yung tatlong mga benepisyo ang mabubuting organismo sa loob po ng isang EM solution or EM concentrate. Ang EM concentrate po ay isang solution na na-produce sa pamamagitan po ng natural na proseso ng fermentasyon kung saan ang ilang mabibisang microorganismo po tulad po ng una po, lactic acid bacteria, photosynthetic bacteria at yeast na nagiging available po, no? Akin po munang ipapaliwanag po ano po ba ang lactic acid bacteria o ito po ay tinatawag din pong lab ng karamihan, ano po.
ang lab po, ang lactic acid bacteria po, ito po ay isang food grade microorganism. Pag sinabi pong food grade, ito po ay mga microorganismo na naligtas na makain, no? Na ginagamit sa preservation po ng mga pagkain. Ang lab po ay nagpo-produce po ng lactic acid bacteria from sugars, sukal. Ang lactic acid bacteria po ay may kakayahan na mag-sterilize po ng lupa upang maging ligtas sa anumang uri ng mga pathogens o bad bacteria. Pinapabilis po nito ang decomposition o pagkabulok at pagkatunaw ng mga organikong bagay na nasa lupa. So ganyan po kabisa ang ating lactic acid bacteria, no? Pangalawa po, sa isang EM solution ay meron pong photosynthetic bacteria, no? Ito po ay may mahalagang ginagampanan sa carbon dioxide fixation at maging sa production po ng oxygen, no? Ang photosynthetic bacteria po ay gumagalaw sa tulong ng iba pang microorganismo upang mapababa ang binabanggit ko po kanina pa na pathogens ng mga microorganismo, no? Kanina po nabanggit ko lamang po yung carbon fixation, ano po, o asimilasyon ng carbon. Kung inyo pong itong sa ating mga estudyante po, kung ito po yung inyong natakel na sa inyong mga subject po, carbon assimilation po, ito po ay isang proseso, no? Na kung saan ang mga inorganic carbon, particular po ang carbon dioxide, ay nagiging organic compounds dulot po ng mga buhay ng organismo. So yan po yung carbon fixation ng assimilation. Yan. So yung susunod po ay okay po, next slide please. Yan po yung aking binanggit kanina na photosynthetic bacteria. Ano po? Photosynthetic bacteria. And then next slide please. And then pangatlo po sa ating mabisang microorganismo ay yung yeast fungi. Ang yeast po, siguro po yung iba sa inyo na mahilig po na mag-bake, no? Ang yeast po ay isang uri ng fungus na ginagamit sa fermentasyon, no? Pampaasa po ng mga harina, no? Sa paggawa po ng tinapay at iba pang may nutritional na gamit, no? Ang yeast po ay bumubuo o gumagawa ng mga antimicrobial na mga substances na napoproduce po napopromote po sa paglago ng mga halaman mula sa mga amino acids at asukal na inilalabas ng photosynthetic bacteria, organic matter at ugat ng mga halaman. So yan po. Yan po yung tatlong mga mababisang microorganismo dito po sa ating EM concentrate. So ano po yung tatlong yon? Yeast fungi, photosynthetic bacteria at saka po yung lactic acid bacteria. Okay, sige. Next slide please. Yan. So atin naman po ngayon pag-uusapan ano po ba ang mga specific na benepisyo po ng ating mga EM o effective microorganism. So una po, pinapaganda nito ang kalidad, kwalidad ng lupa. Ang EM po ay considered po as biofertilizer, no? Sabihin from biological relating to biology or mga living organisms na nakakatulong upang magkaroon ng mas maraming ani o harvest sapagkat ini-improve nito ang physical, ang chemical at biological na environment po o mismo yung lupa. Tumutulong upang masupil ang pagkakaroon po ng insidente ng mga peste at mga pathogens na rin po, no? Nabanggit ko na po kanina kung ano po yung pathogens. Tumutulong din po ang EM upang maging mas mabisa ang organic matter, no? Bilang pataba, no? So nakakatulong po ito upang mas maging available yung mga minerals sa composting. Ang EM po ay magiging mas mabisa din po kung ito po ay isasama po natin sa mga compost natin. Sino po sa inyo ang gumagawa ng compost, no? So magiging lalong mas mabisa po ang compost at ang EM kung ito po ay paghahaluin po natin, no? Yan. Sige po. Next slide please. Iba pa pong benepisyo. Iba pa pong benepisyo po ng EM po, no? So, may mga pag-aaral po na ang ating pong mga mabisang microorganismo or EM ay nakakatulong upang maalis po ang mabahong amoy sa mga basura, no? Ginagamit ito sa wastewater treatment. EM can also treat yung leachate. Ito po, ibig sabihin po nito,
ito po yung mga liquid na na-generate doon po sa solid waste disposal areas na may mga contaminants na may mabahong amoy. So pag ito po inisprayan po ng EM, nawawala po yung mabahong amoy. No? Sa Ladkra, Ban, Thailand po, ang EM po ay ginagamit sa management po ng city garbage kung saan mayroong mula po sa 3,000 hanggang 4 na metric tons ng basura ay ini-sprayan po ito ng EM 3 to 4 times a day. Ano? At wala po ni isang langaw at mabahong amoy dito. Ginagamit din ito sa mga manukan at sa mga piggeries. No? Na ang pangunahing problema po ay mabahong amoy. Ang EM po ay una ko pong nakita sa Sambali Beach Farm na kung saan po ay andun po yung may mga piggeries po doon pero ikaw po mismo ay nasa piggery na wala po talagang amoy, no? Yung piggery wala po mabahong amoy. May mga pag-aaral din po sa Malaysia at sa China na kung saan ang aplikasyon po ng EM ay nakakatulong upang mapababa ang emission po ng methane sa mga palayan. Yan. So mapapababa po ng EM ang emission ng methane. Ang methane po ay isa sa mga greenhouse gases, no? Na ito po ay nagdudulot po ng global warming at nagdudulot naman po ng climate change, yung mga greenhouse gases po natin. Ano po? So another gamit po ng EM, ito po dahil ito po ay mayroong lactic acid bacteria, ito po ay yung iba po ginagamit din po ito nga doon sa septic tank, sa paglinis po ng septic tank at maging sa pag-control po ng mga algal control, no? Yan po ang ilan sa mga unique na gamit po ng EM maliban po sa agrikultura. Okay, next slide please. So, kasama po sa ibang gamit po ay ang EM po ay mabuti rin sa mga aquariums, no? Kinokontrol nito ang population po ng algae sa tubig at nakakatulong upang mapanatili ang high water quality. So naiiwasan po yung water quality deterioration. Nakakatulong din ito upang mapabuti ang immune system ng mga aquatic animals. Kasama po of course dito yung mga isda po. Ano po? Yan. Next slide please. So ang EM po ay isa lamang tulong upang magkaroon ng tunay at ligtas at malusog na pagsasaka at pagtatanim, no? Subalit upang masigurado po ang pangmatagalang gamit po ng lupa, kinakailangan natin ang suporta ng mga punong kahoy, no? Kung tayo po ay may mga farms, mas magiging sustainable po kung meron pong sapat na mga punong kahoy na nakatanim palibot po sa ating mga sakahan o taniman. So akin pong bibigyang emphasis ang hindi lang po punong kahoy, kundi mga katutubong punong kahoy. Ano po? Ako po ay nasa kabilang din po sa isang foundation, ang Haribon Foundation. At isa po sa aming main advokasya ay ang pagtatanim po ng mga native trees, no? Kinakailangan natin ng sapat na mga punong kahoy sa alinmang mga lugar kahit ito ay nasa mga agricultural na mga lupa, no? Ang mga punong kahoy po ay magsisilbing natural na proteksyon upang maiwasan ang ating soil erosion na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nawawala po ang sustansya ng lupa. Yan. Ang pagtatanim ng mga katutubong punong kahoy po ay magiging ambag natin upang maibalik po natin ang mga nawalang mga kagubatan sa ating bansa, no? Ito rin ang magiging ambag natin upang maiwasan ang land degradation na kahit po ang Department of Agriculture, yung Bureau of Soils and Water Management, ay isa ito sa mga pangunahing binibigyang pansin upang masolusyonan, no? May contribution din po ang EM upang masolusyonan ang desertification, ano po? Ang desertification po ay proseso kung saan ang mga lugar na dati ay mayroong maraming halaman at mga nabubuhay na hayop ay nagiging kagyat o masyadong puyo tulad po ng isang disyerto. May isang pag-aaral sa China po, particular po doon sa China Agricultural University sa Beijing po na kung saan ang application po ng EM ay pinapabilis ang proseso ng pagkakaroon ulit ng mga puno at halaman sa mga tuyong lugar sa Inner Mongolia, no? So ako po bilang isang forester, naniniwala po ako sa kung narinig niyo po yung
ridge to reef approach, no po, at yung watershed continuum approach upang makamit natin ang balanse sa ating ekosistema, no. Ang ating pong mga agricultural na lupa ay napapaloob sa mga lugar sa pagitan po ng mga kabundukan hanggang sa ating mga baybaying dagat, yung ridge to reef. Kaya makabubuti na ating i-consider po ang pagkakaroon ng mga sapat na mga punong kahoy upang magsilbing proteksyon sa anumang mga pinsala na epekto po ng mga mas malalakas na bagyo, no? Na dulot po ng mga pabago-bagong klima, yung tinatawag po natin na climate change, no po. So ang pagtatanim po ng mga punong kahoy ay ambag natin upang mapanatili po natin ang malusog na sakahan at taniman. Napakabisa po nito, no? Napakahalaga po nito. Ang mga punong kahoy po ay ang mga pangmatagalang solusyon po natin upang maka-adapt tayo o makapag-angkop tayo sa mga epekto ng pabago-bagong klima nga po na aking nabanggit kanina upang magkaroon po tayo ng resiliency o katatagan sa kabila po ng epekto ng climate change. You know? Ang mga katutubong puno po na natural po na nakikita sa lugar, no po, ang naangkop na itanim po natin sapagkat ito po ang original na mga tumutubo sa ating lugar. No po. Ngayon po ay akin po kayong bibigyan ng ilang samples po ng species po ng mga native trees na pwede po nating itanim bilang sa ating mga sakahan. Yan po. Una po yung kamagong. Yan po. Siguro naman po sa inyo po ay meron po kayong kamagong. Kung meron po kamagong sa inyong lugar, better po na atin po itong padamihin. Yung bunga po niyan ay tinatawag na mabolo, pero yung puno po ay kamagong. Na po. Isa pa po ay, next slide po. Ito po, ito mga kasama po sa mga premium species, no? White lawaan. So kung inyo po makikita, pinapakita po natin yung seedling at yung mother tree version po ng mga puno. Yan. Next slide po. Yan po, malapapaya. Hindi po papaya, no? Malapapaya po. Ito po ay isa rin po sa mga katutubong puno, no? Na pwede po nating itanim sa ating mga kahit sa bakuran po natin o sa mga lugar na nakapalibot po sa ating mga sakahan. Next slide po. Yan po. Yan po siguro po ay inyo rin po itong inyo po ito na nakikita po tibig, no po, mula po sa salitang tubig. Alam niyo po ang tibig po, kapag po ang isang lugar, sa inyong lugar po ay marami pong tumubong tibig. Ibig sabihin po niyan, meron pong sapat na tubig sa ilalim, mga groundwater po. Yan po indikasyon ng marami pong tubig sa ilalim. So napakahalaga po na magtanim po tayo ng mga native trees tulad po ng tibig. Yan. Next slide po. Then antipolo po. Kasama po ito sa mga breadfruit species ng mga puno, no? Kapamilya po ng langka. Pero ito po ay antipolo. Yan. Kasama po yan sa mga itinatanim po namin. Yan. Meron din po, yan, white lawaan po. Ngayon po, ang slide pong ito, ibig sabihin po, ang EM po ay applicable pong i-apply, no? Una po sa ornamental plants, sa agricultural crops, at sa ating maging sa mga forest trees po, seedlings po natin, no? Kanina po, nalampasan na po ng slide po, no? Yung kanina po na picture po ng lansones ni Mr. Cora, ni Miss Cora po, no? Doon po, napatunayan po natin na nung nag-spray po siya ng yan po, nag-spray po siya ng EM at nagdalig po ng EM. Ngayong taong pong ito ay ang dami pong bulaklak at bunga noong lansones. Kumpara po nung kabilang taon na yung ilang puno po ay hindi bumunga at yung ilang po ay kakaunti ang bunga. Ngayon po, yan. Talaga pong naging effective po at yun po yung feedback po niya sa akin at ako po ay natutuwa. Ano po? Sige po, balik na po tayo doon sa sinundang. Okay? Sige po. So yung huli pong aking tatalakayin, ano po, next slide po. Ano po, so ano po ba ang kalamangan o advantage ng EM? No? Sige po, ang EM po kasi ay safe at organic. Kung kayo po ay naghahanap ng organic, safe sa kalusugan ninyo, ng pamilya niyo po, EM na po ang inyong gamitin. Ito po. Sapagkat ito po ay hindi lang po safe sa ating kalusugan, safe po sa environment, eco-friendly, at ito po ay na-produce sa natural na proseso ng fermentation. Ano po?
Yan. Po. Kayo na po, nakita po ko po yung chat saan daw po makakabili ng EM. No po. Sige po, next slide po. Okay po. Yan po. Ito po, ipapakita ko rin po siguro ngayon po. Siguro po marami po sa atin ang from the north, from Ilocos at sa ano po. Iyan po ay katuray po, no? Ito po ay kilala nyo po, no? Mahilig po kasi ako sa salad na katuray. So nagtanim po ako. Nung una po ay talagang kakaunti po yung kanyang flowers. Akin pong diniligan ng EM, ng may EM, at saka po ng inisprayan ko po. Yan po, doble po, triple po yung naging bulaklak po niya. Yan po ay sa likod bahay ko lamang po. And then ito pong, yan po, yung anti pong guava, maliit ko pong guava, no? After po ng a week na pagdidilig po ng EM, no? At saka pag-i-spray po, talaga pong natuwa ako, talaga pong bumulaklak po yung maliit na guava tree po. Maliit na guava tree doon sa likod po ng bahay ko. Yan po yung mga evidence po ng visa po ng EM. Opo. Okay po, next slide po. Salamat po dyan. Okay, slide po. So yan po yung ating mga references. Ayan po, ayan po. Pwede niyo po akong kontakin sa number na yan at pwede niyo rin po akong i-email. Ano po? So paki-screenshot niyo na lang po yung number ko at saka yung email po. So next slide po. Ay, sige po. Baka po may gusto pang ano. Yan. Okay po. Next slide po. Yan po, available po ang ating EM sa Lazada. Siguro po i-screenshot niyo na po yung link po niyan, no? lazada.com. Yan po. At ito po ay mabibili niyo po online. Ang ating pong online shop ay MCT Online Shop. Andiyan pa rin po yung number ko at email. Napapicturean niyo na lang po kung gusto niyo pong umorder po. So yan po, akin pong ini-encourage po ang lahat na gamitin po natin yung safe na paraan po ng pagpapataba po ng ating mga halaman at lupa, lalo na po sa ating mga plantito po dyan, no? I tell you po, talaga po hindi po kayo magsisisi. Try nyo po yung EM or effective microorganisms. Siguro po ay yan lang po ang aking pwedeng i-share po at maraming pong salamat. Hello! Ayan, maraming salamat po our forester, Tadeo C. Martinez. Napakaganda po ng kanyang presentasyon para sa mabisang mikroorganismo, katuwang sa natural at organikong pagsasaka o pagtatanim. Maraming salamat po sa pagbibigay informasyon sa amin tungkol po sa EM or Effective Microorganisms. Thank you so much sa napakaliwanag at napaka-informative na inyong presentasyon, sir. So ayan, bago po tayo dumako sa ating Q&A o mga katanungan. Okay. Shout out po sa ating mga manonood via Facebook Live and Zoom account. We have reached 100 participants for, what's this? For this evening via Zoom, and we have how many in Facebook? 30 participants via Facebook Live. Ayan, for the first time po tayong nag-Facebook Live sa ating KV Dialogo. We are now on the session 3 and thank you so much sa inyong pagtangkilik. Ayan. Shout out po mula sa mga manonood o ating mga taga-subaybay mula sa Zambales. Hello sa mga taga-Zambales po dyan. Okay. Shout out po sa Bukidnon Community College. Hello po sa lahat ng mga taga Bukidnon. Sa Pangantukan Community College. Hello, kumusta po kayo ngayon? Inaanyayahan po namin kayo na nawa ay sumubaybay o patuloy na sumubaybay sa ating KV Dialogo hanggang Oktubre. Shout out din po, hello sa ating mga taga MMSU Dingras of Ilocos Norte. Hi everyone! Mabuhay po kayong lahat at welcome po kayo sa KV Dialogo. Nawa ang inyong number
o numero na pag-attend ngayon ay madagdagan pa sa mga susunod na sesyon. Ayan. May shoutout pa po ba dyan? Okay. Mga students po from Agape Land. Okay. Hi, students from Agape Land. And meron din po tayong Facebook Live viewer from Canada. Wow! From Canada yarn. We also have from Negros. Okay. Negros Oriental. Hello, sirs and ma'ams and my students na taga Negros. We also have taga USTP sa Claveria. Is it Claveria, Cagayan? Or where Claveria is this? Hi there, mga taga USTP Claveria. Shout out po sa mga taga MSU LNAC. Sa atin pong mga student mula sa CEAIT. Hi there. Sa atin pong mga students from South Cotabato. Ano pa? Meron pa ba? And also sa mga taga ISU sa Aurora. And meron din po tayong mga estudyante mula po sa Kawayan City, Isabela. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawa ay dumalo po uli kayo tuwing Merkoles po tayo 5:30 p.m. via Facebook Live and Zoom. Thank you so much. Okay, dumako na po tayo sa mga katanungan. Sir Tadeus, meron po tayong mga katanungan dito na nag-aabang. Sige po. At iisa-isahin po natin sila. Para po mas magandang ating talakayan, question and answer po tayo. Isang tanong, isang sagot via live with our forester, Tadea C. Martinez. Okay? Pero bago tayo pumuntang muli sa ating katanungan, shout out po muli sa mga taga PBCC, Pangantukan, Bukidnon Community College. Hi there!